dito mo na talaga makikita yung hand ng Malacanang and how Risa Ontiveros is, she thinks that she's running the show. Yes. Actually, na-expose na Risa is the attack dog of the mukhang parang si Risa ang dito. Sit si ate mo. Bite si ate mo. Ano na nga siya eh. Siya na yung bitch dog Siya yung bitch dog ng Malacanang. Bitch dog ng Malacanang. Ay, ayun na nga, na ang laki na ng perang ginagastos nila. Pero hindi pa rin nila mapabagsak hirap na hirap silang pabagsakin si Inday. Tapos na times 14. Di ba? 14. And mahirapan talaga sila niyan. Kasi ang ginagawa kasi nila, yung Binay pattern. Di ba? Yung Binay pattern na ganito. Tapos kaya nga nag na sila nung panahon ng kay Binay na hindi nila pina-impeach. Hindi ba? Kaya nagtuloy-tuloy. Ngayon, yun ang gusto nilang i-correct ngayon sa incident, na gusto nilang matanggal si Inday para magkaroon sila. It's 2016 elections all over again. Bumalik ulit tayo sa 2016 election. Okay. Now, the problem with that ay ganito. So, nagsama-sama, di ba parang kay Binay, nagsama-sama sila para pabagsakin si Binay. Sino ba yung mga nagsama-sama? Si Mar, yung nila Mar, sina Grace po, sina Antonio Trillanes, sino sinuportahan ni Trillanes nun? Si Grace po ata, no? Ngayon, nagsama-sama sila lang, tapos nag-away din sila in the end. Ganun lang naman mangyayari niyan. At mas matindi ang away nito kasi I'm pretty sure the house of BBM and Momshi, girl, whatever they did for you, they know. Yung mga inalaw ninyong corruption, they know. Kaya nga, di ba, biglang, ay bakit si Katunying biglang merong listahan? Bakit may biglang Parisa Ontiveros? Wala, alam mo yung, hindi nga wala remember, hindi nanggaling sa mga DDS yung insertions ni Risa. Oo. Hindi nga natin alam yan eh. Kay Katunying. Sa House of BBM and House of Momshi, ibig sabihin, baka si Risa, baka pumapalag. Galing ng video ni Amy, Direct Daryl siguro gumawa. Dininay man niya! Sabi niya, hindi ako gumawa ng video. Media team ni Amy ang gumawa ng video, sabi niya. Ayun. Patama sa mga tulfo yung sinabi ni Senator Marcoleta. Ayan, okay. Eto na ang ating multo mula sa kabilang buhay. Welcome back to Earth. Welcome back to Earth. Ay, malapit na birthday ko. So, pa-birthdayan nyo naman ako. Ayan, bukas na ang birthday ko. Bukas ang birthday ko, mga bakla. 27? Oo. Pero nga pala, magkalapit nga pala kayo ng birthday ni Inday. Oh, yes. Kaya yes. Oo. Kaya may birthday. Ayan. Bukas rin tayo, mag-live din tayo ng birthday. For pa-birthday. Oo, correct. Oh my God, nakakaloka mga pangyayari. Napanood mo yung buong hearing? Magbigay na lang kayo ng pangkape. Ayan, nandyan naman yung tip ng GCash. Ano yan? Yes, Diyos ko Lord. Gusto lang sabihin kay Risa Ontiveros. Alam mo, Senator Risa Ontiveros, lahat ng sinabi mo pinaniniwalaan ko. Pero, hindi ko na business to reconcile everything that you've said.
Risa 'no, Diyos ko. Girl, yung kay Win Gatchalian, 'di ba binabarubal niya nun si Win Gatchalian Oo, na, si Win oo. Gatchalian na kumita yan sa, Dolomite ay sa Manila Bay Reclamation. Naku, Oo. yung mga mining ni Win ng mga Gatchalian. Tapos ngayon And the waterfront project kasi kasabayan yan nung pang-buburaot niya kay Alice Guo, eh. 'Di ba? exactly. Mm. Tapos ngayon, um, ngayong dito mo na talaga makikita yung hand ng Malacanang and how Risa Ontiveros is she thinks that she's running the show. Yes. Actually, na-e-expose na ano, Risa is the attack dog of the mukhang parang si Risa ang ano dito, sit, sit si ate mo, bite, bite si Ano ate na, mo. ano na nga siya eh, siya na yung bitch dog Siya yung bitch dog ng Malacanang. beach dog ng Malacanang. And ito na nga yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Ginagawa naman nila to dahil, ginagawa naman niya to dahil she really thinks, maybe, maybe pinangakuan sila na kayo na ang susunod. Mm. That is the only scenario that I think is going on behind the scene. Maybe there are other scenarios, pero that is the most plausible that Oo. I can divine Oo. at this moment in time. Kasi Oo. you need to organize the events into a meaningful story. Oo. And the most meaningful for me is that the Kakampings are in alliance with BBM because BBM might have might have promised na Mm. basta pag napabagsak natin si Sara, kayo na ang susunod. Oo. Nagigets? Mm. That's the only promise that I think that the Kakampings would stomach an alliance with BBM. Kasi nga, the Kakampings are so hungry. Girl, gusto na nga nila, ganito na sila ka-desperate. Gusto na nilang tanungin kung ang doctor ay DDS o hindi para makapag... Before sila magpagamot. Actually, sa totoo lang, meron nga nag-message, di ba pinag-usapan natin yan last time? Kasi si Manang New, inopen niya eh. Inopen ni Manang New. Bakla, may nag-message sa akin, doktor. Pinakita yung message ng pasyente niya. So sabi niya ganun, dentista, sabi niya ganun, Doc, DDS ka pala. Papatanggal ko na yung braces ko sa'yo kasi lilipat na ako ng dentista. Mentally, no joke. Sinend sa akin ng doktor yung PM sa kanya ng pasyente niya. well, kailangan niyang bayaran yung pagpapatanggal. Yeah. Oo. Ang mahal maging kakamping, no? Yes. Daming arte. Oy, dapat tinanong niyo na rin yung mga karpintero at mga engineer ng mga bahay ninyo. Correct. Diba? Dapat magluluto ng pagkain nila. Diba? Dapat magluluto ng pagkain nila. Dapat itodo nyo na. Dapat tanungin nyo, gusto namin malaman kung ang architect ba ng bahay namin or DDS o hindi. Kasi kung DDS, papabaklas ko itong bahay ko. Tira muna ako sa kalsada. I cannot accept! Bakit wala sa atin yan, no? Wala man lang sa atin na nakaisip na, mga guys, tanungin ninyo kung yung ano ninyo ay kakamping or hindi. Parang, because una-una, why would you do that? Napaka-Karen. Alam mo yun? Kayo ang Karen ng you're the Philippine version of Karen. Like, Oo. are you serious? Alam mo magandang mangyari? Mm-mm. Alam mo yung shows sa US, yung, ano bang title ng show na yun? Yung What Would You Do? Parang, something like that. Tapos situational siya. Tapos, Ay, oo, yung... Tapos ang nangyayari,
ano siya, situational siya na experiment, social experiment. So, ang magandang gawin, magkaroon ng social experiment. Halimbawa restaurant, tapos wala lang, nakapalibot na restaurant. Tapos, may drama lang na may mga tao na merong mga paid actor, sasabihin dun sa waiter na, gusto ko, waiter, tapos, o-order na ako, pero bagong lahat, gusto ko munang malaman kung DDS ka or camping. Tapos, pag sinabi ng waiter, bakit po ma'am? Ay, hindi, gusto ko malaman kung DDS ka o kakamping. Kasi, kung DDS ka, hindi ako sa iyo order, ganyan. Tapos, sabihin ng waiter, ma'am, alam mo parang, ma'am, hindi naman po importante yan kung magagawa ko yung trabaho ko, ganyan. Tapos magwawala dapat yung customer. Tapos syempre makikita yung mga reaction ng mga tao nasa paligid, hindi ba? Tapos tingnan natin kung what would they do. Tapos magwawala sila. Maganda yung reverse. Yung ang actor, yung waiter. Yes. Tapos sabihin niya, ma'am, DDS po ako, okay lang po ba sa inyo na ako yung waiter nyo? Ganon. So, yung customer, hindi dapat yung siya o aalis siya. Oo. Exactly. May reverse din. Pero reverse so, din. para makita natin kung anong gagawin ng mga tao. When they already see this, kasi nakikita lang nila sa Facebook na, oh my God, yung mga tao. Tapos tingnan natin talagang, what would the actual Filipinos do when that situation is actually happening right in front of them? Would they be accepting of that? Di ba? So makikita mo yung mga tao kung mag-i-intervene. Tapos magwawala syempre yung customer. Ay, hindi, kailangan malaman ko kung DDS ka o hindi. Kasi ganyan. Tapos syempre, di ba? Tapos syempre yung nagwawalang customer, tatanungin niya yung mga customer, ikaw ba, hindi ba dapat kailangan malaman mo na kung DDS o kung DDS ito? Kasi kung DDS ito, dapat hindi tayo umorder. Ganon. Hindi mo magandang situational yan. Hindi mo magandang parang situational. Gawin nyo, please. Gawin nyo siya, please. Kasi nga, gawa natin kay Direk Daryl. Kasi itong show kasi na to, itong show to sa US, it will really expose what people on the ground. Kasi hindi natin alam kung anong nangyayari sa online eh. Kasi right now, for example, a lot of people are encouraging that kind of thinking in order to really intensify the division. Yung mga kaming mga camping, ganyan. So you know, you are inculcating something which is very which is a real tendency for someone in power to do. Na kailangan niya talagang paigtingin yung eksena. Lalo na, for example, the Marcos, they don't really have a solid online presence. It's only the camping. So, dun sila nagbabank on. Diba? So, magandang gawin niya na situational. Diba? DDS ka ba or hindi? Diba maganda yan? Gawin niya yan na situational factor na kasi sa restaurant hindi to po pet, di ba? Ganun, tapos gagawin yung Karen, gagawin mo siyang Karen, di ba? Na kung ano, well, ganun naman talaga implication ng gusto nilang gawin, hindi ba? Tapos makikita ng mga tao na sa paligid, tapos magi-invite, ikaw ba? Di ba yung nakakumakain sa kanila? Ikaw ba ayaw mo malaman? Hindi ba dapat kailangan malaman? Kasi, you know, politics, everything is political. Ganyan. True. Maganda yun kasi magkakaroon ng social, doon mo makikita talaga na kwentas claros dito yung kung ano yung mga reaction ng mga utaws, no? Yes. Ay, maraming salamat sa mga nagpapadala ng pa-birthday. Thank you. So, yun ang magandang eksena. Kasi nga, mapapamumukha mo ka sa kanila na, okay, ganito yung gusto nyong mundo. Okay, edi mag-social experiment tayo na tingnan natin kung magugustuhan ng mga Pilipino yung ganitong mundo na gusto ninyo. Yung ganitong klaseng eksena. Tingnan natin kung may magla-love sa inyo. Tingnan natin kung may magmamahal sa inyo pagka ganyan kayo. Kaya maganda, ganun ang gawing
social experiment. Please, please, Mm. please, di ba? So, Oo. it's a good idea kasi doon mo makikita talaga of what real Filipinos on the ground are willing Mm. to tolerate. What kind of Correct. behavior? Why Mm. kasi halimbawa yung sa US, di ba? Ang grabe yung eksena nila about LGBT, etc. Pero yung mga social experiments nila doon na pupunta sila ng conservative area tapos magkakaroon ng ganitong yung ganong confrontation. Makikita mo yung mga conservatives na wait, hindi acceptable yung behavior mo, kumakain lang natin. So makikita mo talaga doon na, you Correct. know, Oo. there's Oo. a difference between what you write online and your behavior on the ground. Kasi what you write online is like, okay, naniniwala ako dito. Pero once you instantiate that behavior, that's a different matter for them. So parang merong limit of instantiating that kind of thinking, even for conservatives. So tingnan natin kung Filipinos are willing to tolerate yung gusto ng mga kakampings, ng ilang kakampings, hindi lahat ng kakampings. Siguro ito yung the deranged and mentally ill kakampings Oo. na Actually, na alam kailangan magtanong kung mm. DDS o hindi. Maganda nga yan kasi I spoke to a mild kakamping. Tapos ilang TikTok ago's na to. Ilang TikToks ago na to. Ayun. Tapos sabi ko sa kanya, ang problema kasi sa inyo, hindi nyo kasi sinasaway yung thought leaders ninyo. Or kung sino man yung mga kapwa nyo kakamping na sobrang rabid. Ganon. Yun yung difference natin. Yung mga Duterte-aligned personality kasi, kami nga nag-aaway-away eh. Kami nga hindi kami nagkakasundo-sundo eh. And that is okay. That is fine. 'Di ba? Pero lahat kami, alam namin, Duterte-aligned yung politics namin. Yung mga kakamping, hindi nila sinasaway yung mga asshole nila. So yung mga kupal sa kanila, mapangmata, yung mga mapang discriminate, yung mga ganyan, hindi nila sinasaway. So, pagka kunwari, kasi 'di ba, sila yung mga sila yung mga they give value dun sa mga individual rights na dapat hindi ka equal space, yung mga ganyan, dapat hindi ka mambabastos ng kapwa mo and things like that. But if they are confronted of the situation na kung saan nakita nila harap-harapan, ayaw pagsilbihan ng waiter kasi or ayaw bumili nung customer kasi DDS or sinisigawan niya dahil DDS ka pala, kaya ayaw ko na dito, things like that. Is that the society that you really want to live in? 'Di ba? Yung problema kasi, yung ibang mga rabid pinks, they even encourage that kind of behavior. Kapag meron kang exhibit A, there is no choice yung mga kakamping na, lalo na yung mga rabid, there is really no choice but for them to really react and ipulis nila yung mga nila, ipulis nila yung mga kapanalig nila sa pananampalataya, 'di ba? Ganon sana, ayan. Yung Gino Miss Joey na kaaway, Gino. Yung Gino Miss Joey na kaaway ni Tio, nag-comment na din siya sa mga ugali ng kakamping. Actually, marami na ngayong kakamping na nagsasaway ng kapwa nila kakamping. Well, tingnan natin kung hanggang saan yan, 'di ba? Tingnan natin kung hanggang saan yan makakarating. Ayun. Anyway, eto na nga, lipat na tayo dun sa nangyari today sa plenary kasi nakakaloka ito. Sobrang nakakaloka. Ako, I've explained several times kung bakit importante yung ginagawa ng 13 majority. Hindi natin alam kung hanggang kailan yan magsasama-sama, no? Hindi natin alam kung gaano sila ka-solid. Pero, I think, if they are going to really stay together, they would be able to yield a power the Philippines have never seen ever before. Kasi unang-una, sila yung nasa national stage, kasi ang mga senador elected yan at large eh. So lahat ng mga nandyan, recognizable personalities.
So kapagka meron silang ginawa at talaga makita sila ng mga tao na talaga, ay wow, palaban, ay wow, pinagtatanggol yung ano, nag-o-oppose sila sa mapangyurak na administration, ganyan-ganyan. They would really get huge brownie point if they're going to stay as part of the majority. That's number one. In terms of them staying together. Marami silang mga political brownie point na pwedeng makuha kapag ka magkakasama sila. And at the same time, yung fact that they are not a Malacanang sanctioned majority places them in a situation wherein they would be able to oppose some of the policies of the some of the kumpas of Malacanang without any luggage, without any without any parang side trip sa kanila na walang commitment sa kanila yung Senate majority. And so they would be able to do what they think is important legislatively. 'Di ba? Ayan. Joey, sinabihan ko yung friend ko na kakamping kanina na napakaganda ng ginawa ni Aimee kasi na-force ang minority na mag-put on record na anti-con as sila. Hindi daw maganda kasi hearsay daw yung video. Bakit? Ano ba yung nangyari kanina? Hearing ba yun kanina? Hearing ba yun kanina? Ba makapag-hearsay sila? Okay? Makapag-hearsay. Ang weird ng mga ganyan, yung nagpo-put up sila ng mga rules on evidence ng mga irrelevant siya sa nangyari. Hearsay siya o hindi siya hearsay, it doesn't matter. You want an election in 2028, right? So if you want an election to happen, the best way to do it is to commit. Make everyone commit na merong election na mangyayari sa 2028. Ayun. Anyway, so babalik lang tayo. So, another thing why importante yung ginagawa ng Senate kasi pag lumaban sila, napapahirapan din nila yung administrasyon. Kasi nakita nyo naman, si Inday Sara, siya ang kinakawawa ng BBM administration for the longest time. So lahat ng resources ng gobyerno nakatutok kay Inday. Pero ngayon kasi, 14 na sila. Kasi, di ba, 14 na sila. Si Inday at yung 13 senators na ang pag-iinitan ng BBM admin. So, 14 na silang kinakasuhan, kinakawawa, may mga kung ano-ano. So, it will spread the resources of the government, thinly. 14. Kasi, 14 na silang target di ba? Ay, ayun na nga, na ang laki na ng perang ginagastos nila. Pero hindi pa rin nila mapabagsak hirap na hirap silang pabagsakin si Inday. Tapos na times 14. Di ba? 14. And mahirapan talaga sila niyan kasi ang ginagawa kasi nila yung Binay pattern. Mm-hmm. 'Di ba yung Binay pattern na ganito, tapos kaya nga nag na sila nung panahon ng kay Binay na hindi nila pina-impeach. Mm-hmm. Hindi ba? Kaya nagtuloy-tuloy. Ngayon, yun ang gusto nilang i-correct ngayon sa incident. Na gusto nilang matanggal si Inday para magkaroon sila. It's 2016 elections all over again. Bumalik ulit tayo sa 2016 election. Okay. Now, the problem with that ay ganito. So, nagsama-sama, di ba parang kay Binay, nagsama-sama sila para pabagsakin si Binay. Sino ba yung mga nagsama-sama no? Si Mar, yung nila Mar, sina Grace po, sina Antonio Trillanes, sino portahan ni Trillanes nun? Si Grace po ata, no? Oo. Tama ba? 2016? 2016. Grace po. Magdalo Grace po. Okay, Grace po. So ano sila
So, nag-grace po. So, ang grace po ngayon ng ni Trillanes, si Risa Ontiveros. Oo. Si Risa Ontiveros ngayon yung grace po niya. So, ngayon, nagsama-sama sila lang. Tapos nag-away din sila in the end. Mm. Ganun lang naman mangyayari niyan. At mas matindi ang away nito kasi I'm pretty sure the house of BBM and Momshi, girl, whatever they did for you, they know. Yung mga inalaw ninyong corruption, they know. Kaya nga, di ba, biglang, ay bakit si Katuning biglang merong listahan. Bakit may biglang Parisa Ontiveros? Mm-hmm. Wala, alam mo yung, hindi nga na, wala kang remember, hindi nanggaling sa mga DDS yung insertions ni Risa. Oo. Hindi nga natin alam yan eh. Kay Katuning. Sa House of BBM and House of Momshi, ibig sabihin, baka si Risa, baka pumapalag. Mm-hmm. Baka nung panahon na yon, Senator Risa, if you are being held hostage, blink twice. Sa akin lang, yung ganyan na, ganyan kadala, ano pala, wink twice using your left eye. Ganyan. Ganyan ka, malalaman na namin. Na you are being held hostage against your will. Kasi, girl. All of a sudden, binanatan siya eh, no? Eh, wala naman nagtatanong, alam mo yun. Oo. Baka nagtaray si ate, 'di ba? Nagtaray si ate. Tinarayan ni ate si Mamshi. Sabi ni Mamshi, ay, arte yarn? Pa. Hindi ba? Hindi 3 billion insertion. Bakit biglang may Risa Ontiveros na lumitaw? At hindi nanggaling sa DDS. Gusto ko lang sabihin sa mga kakampings hindi po nanggaling sa mga DDS ang immaculate insertion ni Risa. Yan ay nanggaling sa kaalyansa ninyong sina BBM. Ngayon, huwag niyo i-blame kung sinakyan ito ng mga DDS dahil natatawa lang kami sa inyo. Oo. Anyway. Pero, you have to, yung source, ang inyong imbiyernahin. Di ba kaya nga nagalit si Katunying na, can you imagine, nilalusog kami ng mga kakampings na sinasabi, inaatake si Zoe na anak ko na may ganyan, na wini-wish nilang bumalik uli ang Keme, Emerald, di ba? Kayo nag-away-away niyan. So yan ang pre-taste ng awayan, ng future awayan, pag matapos na itong ng future awayan nila. Oo. Iyan na yan. At mas matindi, di ba? Mas matindi yan, di ba? So tayo, ihanda nyo ng pinakamaraming popcorn, boy bawang, lahat ng crunchy, kasoy, ano pa ba? Almonds, si mga sosyal, macadamia nuts. Ay, wag chicharon. Let's keep it healthy. Baka atakihin kayo sa puso. Ano pa ba? Ganyan, mga cornic, di ba? Mga piatos. Pang-asar lang. Piatos. Ihanda nyo na ang maraming yung piatos. Ayan. Yun ang gamitin yung pang, So, ready na walnut, dragon seed, mani, lahat. Anong mani yan? Nilaga o inadobo? Ano yung adobo para crunchy? Ako parang mas gusto ko mais. Parang ganyan na nanonood ka, girl. Ay, oo. Kasi continuous kasi yun eh. Na talagang pang-nervous. Oo. Tapos yung maaano mo pa, no? Yung maa-align mo pa yung bawas. Ganon. Oo, ma-align. So, sobrang obsessive compulsive mo. Gusto mong align na align. Align dyan. Yung bawat linya ng mais. Ayan. Ngayon, kaya itong
nangyayari ngayon sa Senado and everything that you're seeing, this is the last hurrah. Yeah. Wala na after nito, wala nang hurrah, girl. Ah. Ang ang magfo-focus ka na ngayon is yun talaga ang last hurrah nila. Pag hindi nila ito natapos, pag hindi nila natanggal si Inday Sara, magkakanya-kanya na yan. Nabahala na kayo. And then, what I am anticipating is that some of the BBM faction will align with Sara. Yun na ang mangyayari. Pero may curveball. Kung matanggal niyo si Sara, Sara will make sure that the candidate that will win is not among you. She will throw her support with someone. Malamang, the DDS faction would need leadership. Sino iboboto? At yun ang mananalo. Baka maging full-time organizer na si Inday nun kapag kunwari, in-impeach si Inday. Baka maging full-time organizer si ate mo. O di mag-organizer na lang siya. Di magiging ano na lang siya. Hindi ba? O di maglalabanan na lang. So, ang mananalo niyan is kung sino ang i-endorse si Sara. Kasi, girl, yung mga ngampanya, ikakampanya yung injustice na ginawa niyo kay Sara. Which, yun naman ang titingnan ng DDS. Sino ba yung gustong ipaghiganti ang uring inaapi? Hindi ba? Yan ang story niya ngayon. Sino ba ang inaapi ngayong panahon na ito? Hindi kayo. Wala sa inyo ang narrative ng inaapi. Correct. Kayo ang mapang-api. Ayan. Excited ako sa magiging ending ni Auntie Claire. Ayan. Sabi ni APC, hindi siya papatali sa lieg. Lang yan si Kongboy Dila na si Abante magiging pro Sara. Hindi, nagsabi na yan si Abante. Natatakot nga siya, di ba para sinabi niya na pag naging presidente si Sara, alam niya, yari siya. Nagsabi na siya eh. Sabi ni Wyman, checkmate sila ni Senator Amy kahit na binira at na-withdraw ang presentation niya kasi at the end, nakuha niya pa din ang gusto niya at nailabas pa din sa public ang tirada niya. Actually kasi, di ba, binabalas-ubas rin kasi naman talaga si Amy Marcos nila Ping Lacson eh, di ba? Na parang, chismosa, ganyan, hindi naman totoo yung mga sinasabi, keso-keso ganyan, emerut, ganon. Let's just go back doon sa issue ng CONAS at ng CONAS, nung no election scenario. I think it doesn't take rocket science to see na they cannot get enough votes kay sa conviction ni Inday Sara sa impeachment court ng Senado. Malinaw 'yan. So it's going to be very, very difficult on the part of Malacanang and whoever wants Inday Sara to be convicted. It's very, very difficult for them to remove Sara out of the equation. So, ngayon pa ba susuko yung mga gustong magpatumba kay Inday Sara? Siyempre, logically, ang pupuntahan talaga niya, no election. Yun yung next logical step nila. Billion-billion yung ginastos sila kay Inday Sara. Kasi bumili sila ng boto para sa impeachment. Bili nila yung mga kongresista. Diba? Ang dami nilang tinapon na pera para dyan. Pagkatapos, hindi pa rin nila mapatumba si Inday Sara. Katakot-takot na black propaganda ang nilaunch nila para kay Inday. Ilang PR team na ang hinire nila for that, di ba? So, ang dito is, yung no election scenario is something that is not very far-fetched para sa takbo ng utak ng bangag na administrasyon, di ba? It is also not secret that BBM kept on saying na kapag nagkaroon ng gera sa Taiwan, inevitably mapapasama ang Pilipinas. Walang choice ang Pilipinas kundi mapasama sa gulo ng Taiwan. Ilang beses na rin yan sinabi ni Bongbong Marcos.
If you are a president na nag-iisip, bakit magiging ganun yung takbo ng utak mo? 'Di ba? Hindi ba dapat, since hindi pa nangyayari yung giyera, at this very, very moment, ang sinasabi dapat ng Pangulo is, there is a brewing tension there is a brewing tension involving Taiwan. I will do everything so that the impact of the war or any conflict involving Taiwan is not going to affect the Philippines. Yun ang sagot ng isang matinong leader. Pero si Bongbong, dahil bangag siya, ang sinasabi na ni Bongbong is inevitable, mapapasama tayo dyan. Pag nagkagulo ang sa Taiwan, kasama ang Pilipinas, inevitably mapapasama tayo. So that is a mark of an imaginative leader. Correct. Kasi ang reasoning kasi niya ganito. Okay, maapektuhan tayo because we have OFWs in Taiwan Island. And because of geography. Okay, this is your constraint of decision making. Okay? Ngayon, given this scenario, you have two options. Let geography dictate, but geography is not fully deterministic. Or you can think of a way that geography works in your favor. Ibig sabihin, Bongbong Marcos and the people around him have no imagination at all. Or they are convincing the Filipino people that okay, there's only one possible outcome here. It's not even true that there's only one possible outcome. It's not. Right? Because if Pero you're going kinonfine niya na tayo sa isang outcome lang. Kinonfine niya na tayo sa isang outcome. So that outcome is actually selected by him. It was not a result of a deliberation, because if you're going to tell me that there's only one possible future, I will not believe you. Because the future, by definition, is indeterminate. It has multiple pathways. Okay? So, mathematically speaking, you're incorrect. You are only mathematically correct if you already committed the Philippines into that pathway. Kaya yung sinasabi ni Joey na kung magtino kang leader, you know that that pathway will lead to the destruction of the Philippines because there's no other ending in that scenario other than the destruction at least of Luzon, which might be okay, fine. Leads to that. I have nandiyan sila Joey, nandiyan ang mga friends ko. Hindi pa sila kalipat ng Davao. Which would probably lead to the destruction of Luzon, at least Ilocos and Cagayan, Batanes, etc. Why would you want that? If you kumatino kang leader, bakit yung path of destruction yung kukunin mong path? Ano bang ending ng path na yan? Hindi dapat sabihin mo sa amin, anong ending yan? Ang ending ba niyan is, oh my God, we will go to magkakaroon tayo ng peace on earth, etc. We will be flourishing, etc. Pero when you already know that the path that you're taking is papunta ng bangin, wouldn't you want to explore another path? But of course, they wouldn't want, the Marcos administration would not want to explore other option, at least for now. So ako tingin ko naman, inuulo-ulo lang rin nila tayo dyan na, ay hindi, yung kinocondition lang yung mind. Kinocondition lang yung mind ng mga tao na, naku, mapupunta tayo dito, kailangan nating maghanda, kailangan nating kumembot, kailangan nating maki-join or maki-prepare and things like that. So that, meron siyang reason to achieve his
political goals. And of course, I'm pretty sure alam naman niya yan na path of distraction niyang kukunin niya pagka ganyan yung litanya ng pag-reason niya eh. However, it is necessary kapag gusto mo ng no election scenario. 'Di ba? And yung uri kasi ng politika ni Bongbong Marcos, wala siyang pake. Wala siyang pake. Siguro iniisip nila na parang, naman yan tutuloy talaga sa gera. Pero pag-iisipin lang natin, yung sambayan ng Pilipino, na merong imminent danger. And so, that is going to be used as an excuse na perhaps, pagdating ng 2028, kailangan kasi natin mag-prepare dahil baka may mangyaring gera. Wala tayong choice, kaya kundi mapasama dito, so kailangan na mag-prepare. So, hindi tayo pwedeng mag-eleksyon kasi hindi tayo makaka-prepare. 'Di ba? Mga ganong eksena. It's very, very possible na ganun lang rin yung ginagawa ng BBM administration. So, what I'm trying to say here is that this administration, kung susundan mo yung train of thoughts ng administrasyon na to, you do not need Amy Marcos telling you na papunta na sila sa no election. Kasi yung mga actions nila, papunta dun eh. After nyo gamitin ang lahat-lahat, after nyo itumba si Inday Sara, gamitin ng lahat ng resources, lahat ng government institution para ipin down si Inday, ngayon pa ba kayo mag-give up? Pati yung impeachment, papalpak. Hindi nyo pa rin mapipin down si Inday gamit yung impeachment na yan. 'Di ba? So, what would be the next? The next is no election. And if you are going to do a no election, you need to have a justification. You need to have a justification. So, kung magko-con-us ka, mag-charter change ka, or whatsoever, there must be a huge justification. And, the way Bongbong is telling this story to the whole world is basically conditioning the mind of the Filipino people na, uy, damay tayo, uy, mag-ready na, uy, ganito. 'Di ba? Because, at the end of the day, yung leader na meron tayo ngayon, ang care lang nila is to stay in power eh. They wouldn't care kung makakasama ba yan sa ekonomiya, makakasama ba yan sa buhay ng mga Pilipino, madadamay ba tayo dyan or what not. 'Di ba? And probably, they do not really intend to go to war. They just of kung ano yung political ends na gusto nilang ma-achieve. 'Di ba? So, okay, handun na tayo na yung no election scenario is something that they are thinking. It's in their mind, okay? You cannot deny that. Nagkaaminan na, okay? Nagkaaminan na nag-meeting kayo sa Soler. Yan yung chismis ni Senator Amy. Yan din yung chismis ni Ambassador Banayo, Lito Banayo. 'Di ba? Ilang beses pang inulit-ulit siya ni Ambassador Lito Banayo sa The Spokes, yung kay Attorney Trixie, at saka doon sa interview ng Third Floor Studio kasama si Kuyang EB. 'Di ba? So, sinabi na nila to at sinabi rin ni Sir Lito Banayo na kapag dinay nila to, sasabihin ko kung sino yung source ko, kung sino ang nagkwento. Ganyan. Okay? Now, the issue of no election is something that we should oppose as early as now. Okay? This is a very, very political problem. Okay? Ang gusto mong mangyari is lahat ng mga politiko ninyo respetuhin ang eleksyon at dapat mangyari ang 2028 election. Okay? That is very, very important. Why? Kasi yung mga Duterte supporters, hindi naman tayo makapag-launch ng people power eh. Talagang yung change in leadership na lang talaga through election. Yan lang na yung pag natin. And hope that we are not, totally devastated by 2028 na kaya pa rin nating mag-hold ng election. 'Di ba? Kasi wala yung mga pambabawi na ginagawa ngayon ng gobyerno, wala namang makapigil. Hindi naman makapag-launch ng massive revolution ang mga Duterte supporters. 'Di ba? So the 2028 election is something that is really, really very important. It has to happen.
It has to happen. Well, as a country na sumusunod rin sa batas at rumirespeto sa demokrasya, very, very important na mangyari ang eleksyon sa 2028. Ang problema, yung mga kalaban ni Inday, wala pa kayong kandidato. Kami meron na. So, the dreaded no election scenario is something that will crush all of our dreams. Kasi ano yan parang mapipigilan nyo ba yan? Ano bang gagawin ng mga Pilipino pagka nagkaroon ng no election scenario? 'Di ba? Sabi ni Jake Santiago, with or without Sara, it has to happen. Correct. Kahit kandidato si Inday Sara or hindi, kailangan mangyari yung 2028 election. Because that's the shot of the Filipino people to choose who's going to lead this country. Regardless kung sino yan. Diba? Anyway, so ito na nga si Aimee. Ito na yung istorya. Kasi nga, dahil sa gigil nila kay Inday, very, very likely na talagang pigilan nila yung 2028 election. Pigilan nila yung magkaroon ng no election scenario sa 2028. So, ano ba to? Nag-uusap-usap na ba kayo? Asa na ba kayo sa topic ninyo? Paano nyo ba gagawin ito? Pinagpaplanyuhan nyo na ba? Ganyan-ganyan. And this is a very moment na kung saan ang pagiging intrimitida talaga ay very, very important. Yung pagiging intrimitida mo dito, whether or not, ito, pinagpaplanuhan nyo na ba yung no election scenario? Ano gagawin nyo? Ayaw nyo mag-eleksyon? Bakit? Ano bang pinag-o-offer nyo dyan sa minority? Bakit ang lalakas ng loob ng mga congressman at hindi sila natatakot sa eleksyon? Those are really important questions to be asked. At kailangan talaga intrimitida tayo dito. Kasi they are about to really crush us to the ground kapag hindi nangyari ang eleksyon na yan. We need answers. We need commitment of everyone na kailangan siguraduhin ninyo na magkakaroon ng eleksyon sa 2028. So yung mga nagsasabi na, ay hindi, chismis lang yan or whatsoever. Okay, chismis. Di mangako kayo na magkakaroon ng eleksyon. Mangako kayo na hindi nyo bababuyin ang eleksyon sa 2028. Diba?